Magandang araw mga Lods, sa nakaraang episode, ayon kay Jo Chien. Napakahina ng katawan ni Joey. Dagdag pa niya, hindi pa nga umaabot ng 8 minuto mula nang kunin niya ang kontrol, kaya gagamitin niya ang likas na kay ni Joey. Sir, ang ibig mo bang sabihin sa likas kong kay ay? Ayon kay Joey, bigla na lamang, nagbago ang katawan ni Joey at naging maskuladong lalaki. Maging si Joey mismo ay namangha sa kanyang bagong anyo. Gayunpaman, inutusan ni Jo Chien si Joey na gamitin ang kanyang likas na kay upang palawakin ang lahat ng kanyang kalamnan at kay Meridians. TL, ang kay Meridians ay ang mga ugat na dinadaluyan ng agos ng ki. Samantala, sinabi ni Joey kay Jo Chien na sa pagkakaalam niya, kapag ginamit ng isang tao ang kanyang likas na ki, ang kanyang sigla sa buhay ay. Ngunit hindi na natapos ni Joey ang kanyang sasabihin. Nang putulin siya ni Jo Chien at tanungin kung ano ang problema sa pagbawas ng 10 taon sa haba ng buhay. Pagkarinig noon, talagang nagulantang si Joey at sinabing, "Hoy, hindi mo ba naiisip na medyo padalos-dalos ka dahil lang hindi mo sariling katawan ito?" Subalit sinabi ni Jo Chien sa kanya na kung matatanggap ni Joey ang lahat ng kanyang kaalaman sa paggawa ng espada at makukumpleto ang pagsasanay, hindi na kailangang mag-alala pa ni Joey tungkol sa haba ng kanyang buhay. Pagkatapos nito, sinabi ni Jo Chien na sa sandaling iyon, ibabalik niya ang katawan ni Joey sa kanya. At sa isang iglap, nakabalik na si Joey sa sarili niyang katawan. Ngunit bigla na lamang, napaungol si Joey sa sakit. Napakahinang mentalidad, wika pa ni Jo Chien. Bilang karagdagan, tinanong din niya si Joey kung bakit siya sumigaw ng sobra dahil lamang sa bahagyang sakit. Dagdag pa ni Jo Chien, dahil masyadong malaki ang pagkonsumo ng espiritual na enerhiya. Kahit sa isang saglit lang, hindi na niya magagawang makipag-usap. Pagkatapos ay sinabi niya kay Joey na panatilihing matatag ang kanyang katawan at puso. Makalipas ang ilang oras, ramdam pa rin ni Joey ang sakit sa kanyang ulo. Ngunit hindi siya makapaniwala nang tingnan niya ang kanyang kamay, at ang kanyang mga mata, na naging mahina dahil sa napakaraming taon ng pagbabasa ng mga libro, ay malinaw na ngayon gaya ng araw. Kung iisipin na kayang makita ni Joey ang ganoon kalayo na distansya, walang paraan na ito ang paningin ng isang normal na tao. Bukod pa rito, iniisip din ni Joey kung iyon na ba ang tinatawag nilang panloob na lakas. Gayunpaman, nang igalaw ni Joey ang kanyang kamay, namangha rin siya at sinabing naiintindihan na niya kung bakit sobrang nahuhumaling ngayon si Juyok sa martial arts. Hindi pa alam ni Joey ang lawak ng kanyang kakayahan sa ngayon, ngunit tiyak na magiging malaking tulong ang mga ito sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Una munang pupunta si Joey sa angkan ng Namgang. Sa kasalukuyang panahon, sa angkan ng Namgang, maraming tao ang nagtipon-tipon sa lugar na ito. Namangha rin si Juyok sa kanyang nakita. Sa kabilang banda, inutusan sila ng lalaking ito na isulat ang kanilang detalye at pangalan sa guestbook at pagkatapos ay magtungo sa bulwagan ng pagtanggap sa mga bisita. Kaagad, isinulat ni Joey ang mga salitang Onwe Workshop Joey. Ang nakakagulat. Sinabi ni Juyok na dapat isulat din niya ang sarili niya bilang martial artist na si Juyok. Dahil dito, bigla siyang hinayla papalayo ni Joey. Samantala, sa loob ng pasilidad, tinanong ni Juyok ang kanyang kapatid na si Joey kung nakita ba niya iyon. Na kahit ang martial artist na nagbabantay sa guestbook ay mukhang nakakatakot. Dagdag pa ni Juyok, narinig niya na ang tunay na South Palace ay nagsisimula sa tirahan ng Namgang. Kaya nagtaka siya kung anong antas na kaya sila. Gayunpaman, sa isip ni Joey, kailangan nilang matanggap ang kanilang mga token. Ngunit sa dami ng mga tao, mukhang aabutin ito ng napakatagal. Bukod pa rito, naisip ni Joey kung mayroon ba siyang magagawa roon. Sa hindi inaasahan, nandoon din ang matandang ito. Pagkatapos ay nagsalita siya kay Joey at sinabi na noong una ay nagduda siya, ngunit sila nga talaga ang dalawang lalaking nakita niya kahapon. Sa isang iglap, binati ng dalawang magkapatid ang matandang lalaki. Pagkatapos ay sinabi ni Joey na dahil sa nangyari kahapon, hindi sila nakapagpaalam ng maayos bago umalis. Bilang karagdagan, tinanong ni Juyok ang matanda kung mayroon ba itong aasikasuhin sa South Palace. Bilang resulta, nalito si Joey.
habang nakatitig sa matandang ito. Samantala, nagtanong ang matandang ito kung naroon ba ang kinatawan ng pagtanggap sa bisita. At sa isang kisap mata, lumapit ang lalaking ito sa kanya at tinawag ang matandang ito bilang kanyang vice chief. Pagkatapos nun, inutusan ng matandang ito ang lalaki na bigyan ng gintong token ang mga binatang iyon at ipadala sila sa Great Hall. Kaya naman natulala sina Joey at Juyok sa puntong ito. Gayunpaman, ayon sa lalaking ito, batay sa mga patakaran, dapat silang makatanggap ng asol na token. Bukod pa rito, tinanong niya ang vice chief kung paano nila maaaring papasukin ang mga tagalabas sa normal na residential area, lalo na sa Great Hall. Ngunit nagalit ang matandang ito at sinabi sa kanya na habang ang nakababatang henerasyon ay laging abala sa kanilang tungkulin bilang mandirigma, ang dalawang iyon lamang ang tumindig laban sa mga gagawng jegel at ipinagtanggol ang pangalan ng South. Kaya tinanong niya ang lalaki kung nangangahas ba itong pigilan siya. Samantalang sinusubukan lamang niyang suklian sila ng kaunting alak. Bilang resulta, yumuko na lamang ang lalaking ito sa matanda at sinabing susundin niya ang kanyang mga utos. Pagkarinig nito, napatawa ng malakas sina Joey at Juyok. Sa sandaling ito, tinanong ng babaeng ito si Joey kung gusto pa ba niya ng tsaa. Ngunit sinabi lamang ni Joey na ayos lang siya. Bigla na lamang, nagsalita ang espiritu mula sa kwintas ni Joey. At tinanong kung hindi ba iyon mga pinta mula sa henerasyon ng Yinshu. Gayunpaman, ayon kay Joey, kung mula iyon sa henerasyon ng Yinshu, naisip niya kung hindi ba dapat ay mga pinta iyon mula pa sa panahon ng Tanso. Dagdag kaalaman, panahon ng Pilak, dinastiyang Yin ng China. Samantala, tinanong ng matandang espiritong ito si Joey kung sigurado ba siyang hindi siya nagkakamali. Tinanong din niya kung paano nito nagawang maliitin ang mga mata ng dakilang iskolar ng Hanlim na si Joyu. Agad-agad, humingi ng paumanhin si Joey sa matanda. Gayunpaman, sinabi rin ng matandang ito, na hindi ibig sabihin na matanda na siya ay wala na siyang kakayahan. Iyon ay tiyak na, ang Stellar Cherry Blossom Painting. Ito ay itinatag ng dakilang iskolar na si Heo Jinja ng dinastiyang Han at ibinigay sa pamilyang imperial ng Han. Dagdag pa ng matandang espiritu, hindi ito ipininta gamit ang ordinaryong Chinese ink. Ang mga cherry blossom na iyon na lubos na namumukadkad ay ipininta gamit ang dugo ng tandang. Ang hindi mabilang na mga bituin na ating nakikita ay ipininta gamit ang dinurog na mga hiyas. At ang mga punong iyon ay ipininta gamit ang uling. Dahil doon, nag-alala si Heo Jinja, kahit hanggang sa kanyang mga huling sandali, nakukupos ang kulay ng pintang ito. Gayunpaman, isipin mo na lamang na napreserba ito ng napakaganda ng ganoon. Tunay ngang nakakagulat, nais gantimpalaan ng espiritu ng matanda ang tagapag-ingat nito dahil sa napakahusay na trabaho. Sa kabilang banda, talagang naging mausisa si Joey tungkol sa Stellar Cherry Blossom Painting. Kahit na ipininta ito 1,000 taon na ang nakalipas, ang pintang iyon, na ginamitan ng dugo ng tandang at dinurog na mga hiyas, ay hindi pa rin kumukupas ang kulay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang lumitaw sa eksena ang Vice Chief at tinanong si Joey kung paano niya nakilala ang Stellar Cherry Blossom Painting dahil ayon sa kanya. Kahit ang dakilang iskolar ng Anhui at ang pinakamahusay na historical painter ay hindi nakilala ang pintang iyon. Bukod pa rito ng matandang ito, sa kanyang 80 taon ng pamumuhay, ang sandaling iyon ay tiyak na pinakanakakagulat sa lahat. Pagkatapos nun, tinanong ng matandang ito si Joey kung saan matatagpuan ang kanyang akademya. Ngunit nalito si Joey sa sandaling ito at sa kanyang isipan. Hindi niya na sana iyon sinabi ng malakas. Ngunit sinabi ng espiritu ng matandang ito kay Joey na huwag mag-alala, at sabihin na lamang na siya ay inapo ni Mansangjo. Subalit nalito si Joey kung sino si Mansangjo kaya tinanong niya ang matanda tungkol dito. Agad namang sumagot ang matanda at sinabi kay Joey na iyon ang kanyang alias sa Gangho. Nang walang kung ano-ano'y, sinunod siya ni Joey at ipinakilala ang sarili sa matandang lalaki bilang inapo ni Mansangjo. Bilang resulta, labis na nagulat ang matandang ito habang sinasabing, Mansangjo. Ang dakilang mananaliksik, sinasabi mo bang tinawag mo ang lalaking si Sangjo? Bilang karagdagan, napapaisip ang matandang ito kung maaari kayang si Joey ay inapo ng dakilang iskolar ng Hanlim na si Joyu mula pa noong 300 taon na ang nakalipas.
Dagdag pa niya, isipin na lamang na nag-iwan ng ina po ang dakilang mananaliksik ay isang malaking kagalakan para sa Zongyuan. Bigla na lamang, dumating din sa eksena ang dalawang matandang ito. Gayunpaman, tinanong ng matanda sa kaliwa ang vice chief kung may nangyari bang problema. Sa kabilang banda, nagulat ang matandang nasa kanan nang makita niya ang kanyang basag na tsarera. Sa isang kisap mata, ipinakilala ni Joey ang kanyang sarili. Kaya naman nagulat ang matandang ito habang nagtatanong kung sa wakas ay nakahanap na ba ng disipulo ang kanyang nakababatang kapatid na mahilig sa libro. Ngunit natawa na lamang ang matandang ito at sinabi na kung paano siya mangangahas gayong inapo siya ng baliw na si Sangjo. Gayunpaman, nalito ang matandang ito na nakasuot ng kayumangging damit tungkol sa kung sino si Man Sangjo. Kaya naman sinabi lamang ng matandang ito sa kanya na isa itong tiyak na tao. Pagkatapos nun, nilinaw niya ulit sa kanya kung talaga bang hindi niya disipulo si Joey. Agad namang kinumpirma iyon sa kanya ng vice chief, pagkatapos ay tinanong niya siya kung bakit. Subalit ang nakakagulat, biglang hinablot ng matandang ito ang damit ni Joey at sinabing, kung ganoon ay akin ang binatang ito. Ngunit biglang sumabat ang matandang ito at sinabi sa kanya na kahit ang malamig na tubig ay mayroon ding taas at baba. Dagdag pa niya, paano nagawang tangkain ng matandang iyon na agawin ng isang taong lahat ng kanyang key passages ay bukas sa mismong harapan niya. Dagdag kaalaman, ang pagkakaroon ng taas at baba ng malamig na tubig ay nangangahulugan na may kaayusan ng ranggo sa lahat ng bagay. Kahit sa mga simpleng bagay tulad ng pagsisilbi ng malamig na tubig. Hahaha, napansin din ba iyon ni Yung Nim? Sambit ng matandang ito, dagdag pa niya, isa iyong kakaibang pangyayari. Sa simpleng pagtingin lamang sa malalambot na kamay ni Joey, hindi pa siya nakakahawak ng talim noon. At walang palatandaan na nasanay ang kanyang katawan sa martial arts. Kaya nagtaka siya kung paano nagawang mag-exfoliate ng katawan ni Joey at mabuksan ang lahat ng kanyang key passages. Sa pagkakataong nalalampasan ng katawan ng mga limitasyon nito at sumasailalim sa metamorphosis at pagpapabata. Iyon ay tinatawag na exfoliation. At, bukod pa rito, nabuksan pa ang mga key channel ni Joey, na maaari lamang subukan matapos mabuksan ang kanyang physical strength channels. Iniisip din ng matandang ito kung hindi ba sumisimbolo ang katawan ni Joey sa estado ng isang absolute master. Ang mga naging absolute master habang nagsisimula ng acceleration ay madaling matutukoy ang iba na dumaraan din sa acceleration. Dagdag pa sa matandang ito, kahit sa mismong sandaling iyon, patuloy pang lumalaki ang acceleration ni Joey bawat sandali. Kailanman ay hindi pa nakatagpo ang matandang ito ng isang taong may ganoong kataas na acceleration para sa paglago. Ayon naman sa matandang ito, sa bilis na iyon, makukumpleto ang acceleration ni Joey sa loob ng 3 taon, at mukhang makukumpleto niya ang kanyang transformation bilang isang absolute master. Gayunpaman, tinuwanan lamang ng matandang ito ang kanyang kapatid habang sinasabing, at gayunpaman ay kailangan pa ring kumpletuhin ng matandang ito ang kanyang transformation. Sinabi rin niya na pagdating sa lakas, maaaring maging walang kapantay si Joey sa mundong iyon. Sa kabilang banda, tinanong sila ng Vice Chief kung hindi ba't enlightenment na lamang ang natitira kay Joey kapag natapos niya ang kanyang transformation at kung nangangahulugan ba iyon na may absolute talent si Joey. Gayunpaman, ayon sa matandang ito, tungkol sa hangganan ng absolute. Kahit sa kanilang kasalukuyang panahon, 7 lamang na mandirigma ang kailanman ay nakatayo sa ibabaw ng gangho at nakarating sa dakilang estadong iyon. Hahaha, maaari nga siyang maging ganoon. Ngunit, hindi madali ang enlightenment. Gaya ng sinabi ng matandang nasa gitna. Samantala, sinabi ni Joey sa matanda na bitawan muna siya dahil hindi siya makahinga. Kaya agad naman siyang binitawan ng matandang ito. Ngunit sa hindi inaasahan, tinanong ng matandang ito si Joey kung pumasok ba sa kanyang isipan na palitan ang kanyang apelyido. Sinabi rin niya kay Joey na ituturing niya ito na parang sarili niyang anak. Bukod pa rito, ipapaalam niya ito sa pinuno ng angkan at tatanggap ng selyo mula rito. Ngunit sinabi ng matandang ito na hindi. Sa halip, aampunin na lamang niya si Joey. Kaya labis na nalilito si Joey sa sandaling ito. Sa kasalukuyang panahon, nagulat at nalito si Joey kung magiging namgangwi na ba siya. Dagdag pa niya, kung magiging isa siyang namgang, wala na siyang magiging problema sa pagpapatakbo ng anumang negosyo.
Lubos siyang magpapasalamat para roon. Lintik na bata, ipinagdiriwang mo ba ang alok na iyon? Tingnan mo ang lintik na batang ito. Mukhang naghahanap ka ng kamatayan. Aangkinin ko agad ang katawan mo. Wika pa ng mga espiritu sa loob ng jade necklace. Ang nakakagulat, lumuhod si Juyok sa harapan ng matandang ito at pagkatapos ay sinabi niya na siya, si Juyok o Namgang Yok, ay nagbibigay galang sa matandang ito. Nakiusap din siya sa matanda na ibigay na agad sa kanya ang apelyidong Namgang. Dagdag pa ni Juyok, isinusumpa niya ang kanyang katapatan bilang espada ng pamilyang Namgang habang buhay. Pagkarinig nito, nagalit din ang mga espiritong ito kay Juyok. Sinabi pa nila na si Juyok ay ang panganay na anak ng pamilyang Ju. Gayunpaman, sinabi ng matandang ito na hindi naman masama si Juyok. Habang mayroon ding malakas na pangangatawan si Juyok, sinabi ng matandang ito na hindi siya lubos na sigurado tungkol sa kanya. Napakaraming disipulo sa loob ng kanilang pamilya na katulad niya. Ako, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sambit ni Juyok. Sa kabilang banda, tinanong ni Joey ang kanyang kapatid kung paano niya madaling tinapon ang apelyidong ibinigay sa kanila ng kanilang mga ninuno. Humingi rin ng paumanhin si Joey sa kanila dahil hindi niya kayang gawin iyon. Kaya naman hinulaan ng matandang ito na alam ni Joey kung gaano siya kahusay. Sa kabilang panig naman, masaya ang mga espiritu at sumasang-ayon kay Joey. Sinabi pa nila na mahusay ang ginawa ni Joey. Gayunpaman, sa isipan ng matandang ito, si Joey ay isang talentadong lumilitaw lamang kada 500 taon. Sobrang sayang kung pababayaan lamang siya. Kaya sinabi ng matandang ito kay Joey na tatanggihan ni Joey ang pagiging collateral line ng kanilang pamilya dahil kakailanganin din niyang palitan ang kanyang apelyido. Pagkatapos ay tinanong ng matandang ito si Joey kung paano naman ang pagiging isang external disciple. Dagdag kaalaman, ang pagiging external disciple ay katulad ng external disciple ng dakilang siyam na sekta. Maaari lamang silang turuan ng eksklusibong martial arts ng pamilya, maaari silang maituring bilang relasyon ng master at disipulo. Gayunpaman, tinanong ni Joey ang kanyang mga ninuno kung ayos lang ba iyon. Dagdag pa niya, kailangan talaga niya ang tulong ng pamilyang Namgang. Ayon sa espiritu ng matandang ito, walang kwenta lamang ang pamilyang Namgang noong panahon nila, ngunit ngayon ay kilala na sila sa buong mundo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Joey na ayos lamang iyon. Sa sandaling ito, biglang lumuhod si Joey sa harapan ng mga nakatatandang ito. At sinabi, ang disipulong si Joey, ay nagbibigay galang sa mga master. Sa isang iglap, sinabi ng matandang ito kay Joey na una, hindi niya dapat dungisan ang pangalan ng Namgang. Pangalawa, dapat siyang tumulong kapag nasa panganib ang pamilya. Pangatlo, dapat siyang makipagtipon kapag may inilabas na pagtitipon mula sa pamilya. Pagkatapos nun, tinanong ng matandang ito si Joey kung maipapangako ba niya iyon. Kaagad, sumagot si Joey at sinabi na ipinapangako niya iyon. Kaya naman sinabi ng matandang nasa gitna kay Joey na tumayo na siya. Kasunod nito, tinanong niya si Joey kung paano niya nakuha ang kanyang internal energy kahit wala naman siyang natutunan mula kanino man. Bilang resulta, natulala si Joey sa sandaling ito. Agad namang sinabi ng matandang ito kay Joey na huwag nang mag-isip ng pagsisinungaling. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung paano nila nalaman na walang nagtuturo sa kanya. Iyon ay dahil ang katawan ni Joey ay hindi mukhang katawan ng isang taong natuto ng martial arts. Samantala, sa puntong ito, tinanong ni Joey ang Sword God kung paano siya sisigat. Ngunit tinanong siya ng matandang ito kung marahil ay nakakonsumo ba siya ng isang hindi kapani-paniwalang elixir o mga halamang may internal energy. Subalit sinabi niya na kahit nakonsumo man iyon ni Joey, magiging walang silbi yun kung wala siyang internal energy cultivation technique para ma-absorb ang mga iyon. Kung may natutunang internal energy cultivation technique si Joey, nangangahulugan iyon na mayroon siyang master. Sumang-ayon din ang matandang nasa kanan sa matandang nasa kaliwa. Ayon pa sa matandang nasa kaliwa, mapapabilis ang paglago ng internal energy sa pamamagitan ng pagbubukas ng meridians ni Joey gamit lamang ang naabsorb na enerhiya mula sa elixir. Walang divine art sa mundo na kayang gawin iyon. Gayunpaman, sinabi ng matandang ito na kung ito ay ang Great Heavenly Origin Divine Art, ang eksklusibong lihim na teknik ng Namgang.
Ngunit sinabi rin ng matandang ito na hindi siya makakasigurado dahil hindi niya pa iyon kailanman natutunan. Ngunit nalito siya kung bakit may magtuturo ng ganoon kalakas na teknik subalit hindi magtuturo ng iba pang martial arts. Sinabi rin niya na misteryo ang lahat tungkol kay Joey. Gayunpaman, sa isip ni Joey, masyado silang matatalino para makagawa siya ng kalahating lutong kasinungalingan. Dagdag pa ni Joey, nasa alanganin siya dahil hindi niya maaaring sabihin sa kanila ang sekreto ng Heavenly Blood Jade. Ayon sa espiritu sa loob ng Jade, walang paraan na maiintindihan ng mga Hangul na iyon ang kanyang inapo gamit ang kanilang Hangul na utak. Gayunpaman, tinanong ni Joey ang Sword God kung ayos lang ba siya. Agad namang sinabi ng Sword God na ayos lamang siya. Nagpapahinga lamang siya dahil marami siyang nakonsumong soul energy. Hanggang dito muna sa ngayon. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan e-like ang videong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.